Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Jadai-san! Hi! よろしくお願いします。 Irashimasu. Kakatapos kumain, guminasay po. いえいえ、大丈夫 Ano ko po? Okay na po, okay na po. Okay na po? Hi, Pwede okay pong na next po. po ulit. Okay na po, Daijoubu? okay na po. Okay na po. じゃあ、よろしくお願いします。 Onegaishimasu. はい。Ang topic po natin is, Kyocho. 強調。Ano po ang meaning niya po? 急に言われたらわからない。ごめんなさい。難しいよね。大丈夫、大丈夫。強調 means? Pagbigay diin ng diin sa salit. Sa salit. そうです。強調 means pagbigay diin. Enter parenthesis sa salita po. Ano po? Hi. Kaya, mga salita pong nagbibigay diin po ang ating pag-aaralan po ngayon po. Ano po? Hi. Meron po tayong salitang Sehi. zehi. Ano po ang zehi? Parang ano pa, parang pasuyo po. Please, please come to kasa. Kinalulungkot ko po. Hindi po kinakalungkot. Ito po. Baliktad po. Please po, parang baliktad po ng ikinalulungkot. Ikinagagalak. Ikinalulugod po. Ikinalulugod po. Ikinalulugod. So des. Hi. So sa Tagalog po, ang zehi is ikinalulugod po. Ikinalulugod ko po. Yung zehi po kasi ay may halo na po siyang respeto po. Ano po? So kapag ang kausap po natin client o kaya po boss po natin, tapos inaalok po tayo ng isang bagay, sasabihin po natin, zehi, ikinalulugod ko po. Ganyan. Hi. So, ito po, ikinalulugod ko. Ngayon pag sinabi pong, zehi tomo. Ay, binasa ko. Zehi tomo. Zehi tomo. Zehi tomo. Ano na po siya? Para pong nag-please po na parang zehi tomo, parang hindi ko po masabi. Ito po yung topic po natin, no? Zehi tomo, parang hindi po sa lumalabas sa ano ko po. Daijoubu. Hi. Sa Tagalog po, magiging Ikinalulugod ko po ng sobra. May Hi. Okay. Nagkakaroon po siya ng sobra. Kasi yung tomo po, ito po ay isang salita na nagbibigay diin sa zehi. Kuno tomo wa zehi wo kyouchou shite imasu. Ibig po sabihin, yung tomo ay nagbibigay diin sa salitang zehi. Ano po? Hi. So, ikinalulugod ko po, dahil binigyan niya po ng diin, nagkaroon ng sobra. Opo. Hi. Sandali na po. どうしたのそのタンコブぶつけたあんまり触っちゃダメよ。はい。Meron tong bukol yung anak ko. Ewan ko kung ano nangyari dito. Sawat sa dami, me. Kare matoku? Baikin kuro-samay to akan. Hai. Pasensya na po. Hai, back na po ako. So, meron naman po tayong salitang Sehi. Oshi. Okoshi desu, kore. Okoshi. Ano ba yan? Hindi, ano na po kasi ito hating gabi lang po. Kalahati po, natutulog na ako talaga. Gomennasai, honto ni. Iye. Sumimasen. いや、こちらこそ本当に申し訳ない。はい。はい、ganito na po siya kung basahin.
ぜひお越しくだ、お越しください。はい、ぜひお越しください. Ano naman po siya sa Tagalog? ぜひお越しください。Bakit nahirapan po ako ngayon? Bilisay po. Kasi ano po yung, ito po kasing zehi okoshi kudasai, business Japanese na po siya. Hay, Kaya pala po. medyo mahirap pong itagalog po. Ano po? Opo. Hay, pag sinabi pong zehi okoshi kudasai, magiging, Ikinalulugod ko po na pumunta kayo rito. hay, okoshi kudasai, ano, pinapapunta niya po dito. Hay, okoshi kudasai, pumunta kayo dito. Hay, so, zehi okoshi kudasai, ikinalulugod ko po na pumunta kayo dito. Hay, Gagamitin ko po para matuto na ako. ito mas kasi yung word po pag hindi po natin po ginagamit talagang ano, hindi po natin matututunan po talaga. Hay. Ngayon po pag linagyan ko pong zehi tomo okoshi kudasai. Ano na po siya? Parang mayroon na pong sobra doon, parang nagiging sobra po. Parang ikinalulugod ko po ng sobra ang pumunta kayo rito. So desu. Ang galing! So nan desu yo. Hay, anshin shita. Hay. So, alam nyo na kung paano gamitin. Go po tayo sa next vocabulary natin. どうかお願いします。 Hay. Yung daw ka po kasi, actually po, pag nag-search po kayo sa, browser, sasabihin, nagbibigay diin po siya sa mga sinasabi niya. Pero, actually, pwede po siyang gamitin na siya lang. Doka. Pag nagpi-place po kayo, doka. Hindi niya na kailangan sabihin na, doka onegai shimasu. Kundi, doka. Ibig po sabihin po nun, ay, nakikiusap po siya, pakiusap, o kaya naman ng buong puso. Hay. So, nakikiusap po siya ng buong puso. Ito pong, nani-nani ng buong puso. Kapag meron po siyang kasama, like, doka onegai shimasu. O kaya, doka, kumbaga, nakikiusap po siya ng buong puso. Ano po? Hay, ginagamit ito para magbigay diin sa ipinapakiusap nito. Tulad ng, どうかお願いします。お借りください。yung kami ko sa nag-adlips, Jadaisan. So, paano po yun sa Tagalog? Kung pwede lang, bigyan mo ako. San bang yun? Chigayimasu. 急に具体的になってきたね。kanina, dinagdagan lang ng pera. Ngayon, meron ng Kanida na po. nedan na. Hi. So, des. So, doka onegai shimasu. Magiging, Nakikiusap po ako ng buong puso. so, des. Nagkakaroon po siya ng diin po. Sa onegai shimasu. Kasi pag onegai shimasu lang po is, nakikiusap po ako. Hay, ngayon, pag linagyan po ng doka, nagkakaroon po siya ng diin. So, magiging, gagamitin na po itong ng buong puso dito. Kaya, magiging, nakikiusap po ako ng buong puso. Hay. Pero pwede rin po siyang gamitin na doka. Pag sinabi pong doka, pakiusap. Ganyan na po siya. Hay, super ang arte ni ni Inday. Hay. So, des. At usually po ginagamit po siya sa polite form po. Ano po? Opo. Hay. Meron po kayong katanungan dito? Parang ngayon ko lang na-encounter ng mga kutoba. Skushi skaimasu. ぜひぜひ使ってください。ぜひぜひ使ってください。Ito mo. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。Na po, it's time to level up na po tayong mga nandito sa Japan po. Kaya maganda po talaga itong topic na ito. Hay, natsugi! Salamat po, Jodai-san. At sunod po natin na magre-recite is Sekai-san desu ka ne? Sekai-san, yoroshiku onegai shimasu. Sekai-san, maaari po kayong mag-unmute. Hello po. Sorry, Yoroshiku nasa labas. onegai shimasu. Nasa labas po kayo. Makakapag-recite po kayo?
Okay lang Ay. po, naglalakad naman po kami, walking lang. Yokatta desu. Ano po yun, Nay? Gumen ni Ate Inday, ano ba yun? Teka lang nga. Ang dami kasing tanong sa baba. Gumen Ay, dozo. ni. Pwede ko mo magtatanong lang po ako, kuya ni. Yung... Wait lang ate. Sandali lang po si Sabi Kai-san. niya, from kay Okay po. Jason Lucio, okoshi suru po ba ang verb? Okoshi. Okoshi? Nauuna, kanina di ba, po, no? Shaikun? Okoshi suru po ba pag verb yan? Suru. Hindi po siya magagamit po as suru form. Okoshi po yung verb. Pero hindi po siya Oh. suru form. Okay po. Hay. Kasi Sabi kenjogo ni po siya. Kuya Jason, okoshi kudasai. Sabi kasi, sorry, sabi niya. Okay daw po, arigato. Salamat po, Ate Inday. Kasi meron din pong tanong si Ate Cricket. Hay. Is this polite form? Ate Cricket, ano po yung tinatanong mong Polite form po siya. vocab? Polite form daw po. Lahat po ito, lahat po siya, polite form po. Nagbibigay diin po ba siya o hindi? Yun lang po yung pagkakaiba niya po. Okay. Salamat po, Ate Inday. Gumenne. Hay. So this. Sabete, polite form po. Tapos lalo na po yung tanong po ni, kung nasa nalimutan ko po yun, yung okoshi kudasai, kenjogo na po ito. Nasa loob po siya ng keigo na nasa kenjo form po siya. Kung meron po kayong time po sa profile ko po, pagpunta niyo po mamaya po, kung may time po kayo, punta po kayo sa profile ko, meron po doon naka-pin about po sa keigo. May 3 types of keigo po tayo. Yung isa po, teining form. Pag sinabi pong teining form, yun po yung mas, shimasu, shimasen, dekimasen, lahat po, masen, gozaimasu, lahat po yan po, teining form po siya. Ngayon po, pag sinabi pong kenjogo, binababa nyo po yung sarili nyo. Hay, for example, mairimasu. Mairimasu, kenjo form na po yun. Kasi kayo po yung kilos nyo po yung inaano niya, pinapahiwatig nyo. Yun po ang kenjo form. Binababa nyo po yung sarili nyo. Ano po? Yung tinatawag naman pong songkego, yan naman po yung papakita ng kilos ng mas nakatataas o kaya client po natin. Hay. Arigatou gozaimasu. Ate Inday, meron pa po tayong slot dito. Isa pa pong slot. Top request lamang po sa mga gustong mag-participate. Salamat po, Ate Inday. Salamat din po. Yoroshiku onegaishimasu. Hay. Diba, Sakai-san, comment ne. Go po tayo. Ano po? Hay. So, ang topic po natin ay, Shaishu ni. hay, ano po ang saisho ni? Mauuna? Tama po. Hindi po pinakauna. yun. Mauuna is Sa akin sakini. pala. Sa pinakauna pala. Okay. So, des. Sa pinakauna po. Ano po? Hay. Yun po Mahirap yung topic po po natin. Mahirap po Mahirap. talaga. Hay. So, meron po tayong salitang Mazu. mazu. Ano po siya sa Tagalog? Mauna. Una. Una. Hay. Una o kaya naman bla 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 muna. Hay. So, more on sa ano po siya, yung jumbang po yung pagkakasunod-sunod na nasa unahan po. Yung po yung unang kilos, unang galaw, unang pagpasok, lahat po una po yung natin, yung topic po natin. Ano po? Hay. So, yung mazu is una o kaya naman bla 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 muna. At maaari po siyang gamitin as Okay. Basahin ko na po. onegaishimasu. 書いたらまず最初にお風呂に入る。 Hay. So, mazu o kaya saisho ni, kahit alin po doon sa dalawa po yung maaari pong gamitin, parehas po ang meaning niya. So, pag sinabi pong kaettara, mazu, o furo ni hairu, ano pong meaning po nun? Pag uwi ko, una sa lahat pag uwi ko, papasok ako sa ulo. Gomenasai, mo ichido ii desu ka? お風呂に入ったらまず最初にお風呂に入る。Pag uwi ko, pag uwi ko, papasok ako sa uforo. Pag-uwi ko, una kong gagawin. Pag uwi ko, ang una kong gagawin, papasok ako sa uforo.
Kapag uwi ko, maliligo muna. Pwede, tama rin po yung ano yung sinabi po ng kasamahan niyo po. Pag uwi ko, maliligo muna ako or papasok muna ako sa bathtub. Pwede po, tama po yung ano yung kasama niyo po. Pinili ko lang po yung muna. Ay, Sige po. pero tama po Sorry. yun. Lagi ko po sinasabi guys, ang pagta-translate, ang pag-i-interpret po, iba-iba po yung yung the way pong pag-interpret. Pero ang importante po, parehas po yung meaning. Ay. Sige po. Kaya ito po, pag-uwi, kahit pag. Ano po? Mazu, muna. Ofuro ni hairu, maligo. Pinaikli lang po kasi meron po tayong salita sa Pilipinas na maikli lang, pero understood na pumasok sa bathtub o kaya naligo. Kapag uwi, maligo muna. So desu. Da, tsugi ikimashou. とにかく。 Tonikaku. Ano po ang tonikaku? Ang to ni Kaku. Ano ba sa Tagalog yun? May kodigo kayong kasama. Sabay ganun. Unang gagawin. Yun, unang gagawin. Yung dapat Unang unang gawin po. Ano po? So desu ne. Dapat unang gagawin. Hi. So, So, yung tonikaku, dapat gawin na bagay o sitwasyon po siya. Pero, magkakaroon po siya ng basta. Blanco muna. Dito po mapapasok yung kung ano yung dapat gawin na bagay. Tatayaba ne, tonikaku, shabette kudasai. Pag sinabi ko pong tonikaku, shabette kudasai, ibig pong sabihin nun, basta magsalita ka muna. Hay, ganun na po siya. Ano po? Hay, ngayon, meron po tayong salitang, ともかく。 ano naman po ang tomokaku? Pag-jumiti ko pong napakinggan. Medyo kasi ne. Hay, pag sinabi pong tomokaku, isang tabi muna ang iba at unahin ang dapat gawin na bagay o sitwasyon. Parehas po silang meaning, kaso meron po silang katiting na pagkakaiba. Hay, so ibig po sabihin, kung yung tulad po kanina, sabete kudasai yung gusto niyang pagawin ng una, ibig po sabihin nun magiging isang tabi muna ang iba at unahin ang pagsalita. Maging ganyan po. Yung ito po, parang wala siyang pakialam sa iba mong ginagawa, sa iba niyo pong ginagawa. Pero same lang din po siya, kahit gamitin mo siya sa sentence po. Same. Tomokaku or tonikaku po. Halos parehas po. Ang pagkakaiba po nila, kasi yung tonikaku po, wala siyang pakialam sa kung ano yung ginagawa nyo na iba. Okay. Basta, gawin mo yung kung anong gusto kong gawin. So, ibig ko sabihin, medyo mas rude yung tonikaku kesa sa tomokaku. Pag sinabi pong tomokaku, kumbaga isang tabi mo muna yung ibang ginagawa mo, magsalita ka muna. Medyo yasashi, medyo mabait po ang tomokaku. Parang kesa matigas sa po ang tonikaku. Opo, mas rude po yung tonikaku. Hindi niya iniisip yung yung kung ano man yung ginagawa nyo. Wala siyang pake kung anong ginagawa nyo. Basta unahin mo yung pinapagawa niya. Ay, yun po ang tonikaku. Polite form pala. So, des. Ang tomokaku, may care pa po siya. Ano po? Yun po yung pagkakaiba nila. At kung ang pinag-uusapan po is casual form at polite form, mapupunta po sa polite form ang tomokaku at casual form naman po ang tonikaku. Hay. Medyo complicated, no? Yeah. Oo po eh. Pag-jumiti ko po siya napakinggan. Honto. Ano to ni? Opo. Mapapakinggan nyo po siya Wako. don. Kasi Yeah, nagiging hirap na po. Hay. So, gagamitin po natin yung tonikaku sa isang sentence. Iiwake nado shinai. Iiwake nado shinai de. Tonikaku benkyou shinasai. Hay. Iiwake nado shinai de, tonikaku benkyou shinasai. Guys, pag meron po tayong parehas po na pronunciation, nagiging pinapahaba niya po yun. Iiwake. Iiwake. So. Pag po yung nakasulat, magiging iiwake. Okay. Try niyo po ulit. Iiwake nado shinai de. Tonikaku benkyou shinasai. Ang galing! Kaunting lang po, kaunting chewy lang, talagang maganda na po yung pagkakabasa nyo. Hay! So, ano pong meaning po nun? Iwake nado shinai de, tonikaku Hindi ko alam benkyou meaning shinasai. iwake. Iwake means, Bago ka magsalita,
Iwake means kumaga nagpapalusot o kaya naman mga dahilan na wala naman saysay. Huwag ka nang magsalita. Mag-aral. Basta mag-aral na lang. Kaya mo na magtatawa sa mag-aral na lang. Huwag kang madaming, Huwag kang maraming salita, basta mag-aaral huwag ka. kang maraming sinasabi dyan, mag-aral ka na. Medyo parang ganyan na rin pero Huwag ka na magpalusot, basta mag-aaral ka muna. Ayun pala yun. Hay, kasi yung Iwake. guys, lagi ko po itong sinasabi, lalo na po sa mga anak ko, iba po ang iwake sa diyu. Pag sinabi pong diyu, Ano po, ma'am? iba po, Diyu? iba po ang iwake sa diyu. Hay, pag sinabi pong diyu, ito po ay isang dahilan na matino. Ngayon, pag sinabi pong iwake, ito po ay isang palusot o kaya dahilan na wala naman saysay. Kumbaga nagpapalusot lang, Reason? nagre-reason out lang na wala naman, hindi naman tama. Hay, diyu po, yun po yung tamang reason, yun po yung tamang dahilan. Ngayon po, yung iwake, isa po, nagre-reason out lang po na wala naman saysay. Hay, kaya lagi po ako nagagalit sa mga anak ko. Pag tinatanong ko, bakit mo yan nagawa? So pag pinakinggan ko, tapos ang reason niya is wala naman saysay, hindi naman masyado importante, sasabihin ko, iwake yan, hindi yan diyu. Okay po. Thank you po. Yun po yung pagkakaiba po. Ano po sabi, nabasa ko po tuloy yung sinabi ni homebody mama JP, iwake iwanai yo. Iwake iwanai ho ga ii desu ne. Kahit ano? Wag daw magsalita po ng wag magpalusot. Wag magpalusot na po 'yon. Kapag iwake iwanai yo. Hay. Arigato Salamat po sa isang tama-tama po nakarating kayo sa bahay nang natapos po tayo sa reciting natin. Yeah, po eh. Otsukaresama desu. Pahinga po na mabuti. Salamat po ulit. Salamat po. Pakisabi po salamat po sa kasama niyo po. I don't know his name. Kasama sila sumasagot. Arigato gozaimasu. Naglalakad po kasi kami. Magkasama po Sila ka sa nanonood. bahay. Opo, paret po kami, kaigo.そうなんです。お疲れ様でした。 Salamat po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.